company commander sa 6 Scout Ranger Company. Ang pinakamatinding enkwentro namin ay yung nangyari sa Carampel, Davao Oriental, na kung saan ang kasama ko doon is dalawang section. Kasama ko si Lieutenant Bawat. So yun yung naging very successful na enkwentro, although may wounded ako pero slight lang, kaya kaya naming nakuha yung napakalaking kampo na ang naenkwentro namin doon is sobra pa 200 na NPA. Composite na kasi yung composite na yung organization ng NPA. Ang pagkakaalam ng Intel unit is kunti lang, pero nung nabangga namin, doon na lang nalaman namin na abot ng 200 yung na-enkwentro namin. Dinaanan namin, hindi na madaanan ng tao, kundi dinivert namin yun, inakyat namin yung napakataas na bundok. Until such time, hindi na alam kung saan yung lusot-lusutan ng dahil sa napakatirik na bangin. Pero dahil sa Easy Ranger ay nalusotan pa rin namin yung mga bangin na yon. Hanggang naabot namin yung baba, ang maalala ko is may guide kami na dating NPA rin pero nag-GAFGO. So alam niya yung area. Pero nahalata ko yung guide namin, parang inililugo kami. Parang dinadivert niya yung kon namin, pero nag-a-analyze ako. Kasi bakit mababa na yung dadaanan namin, which is meron pa yung mas magandang madaanan na papunta sa yung objective namin. So sabi ko, hinold ko, sabi ko sa kanya, bakit dyan tayo dadaan? Sir, ito yung maganda, sabi nung guide. Pero sabi ko, wag, mag-map check muna tayo. Map check ko, hindi pala yun yung dadaan namin. Kasi ang alam niya, nung una, kasama rin pala doon sa enkwentro na yon ng ibang unit doon pa rin sa area na yon, kaya alam niya. Buti lang sabi ko, dito pa rin tayo. Daanan natin ito. Pagdaan namin, yung lead scout, nakita niya yung isang t-shirt na naka-usli sa parang ginawang flag nila. Buti yung lead scout, sabi niya, sir, may t-shirt dito. Sabi niya, bakit may t-shirt dito? Nag-isip kami, bakit may t-shirt dyan? Dahan-dahan. So pagka move ng mga 10 meters siguro, kasi hindi kami makita dahil yung makakapal yung mga kahoy at saka medyo mababa pa yung mga maliliit pa yung mga kahoy, kaya pwedeng pagtawad. So pagka dikit namin, yun na pala, nakita na yung kalaban. Sir, kalaban. Yung section ni Bawat, na tawagan ko na rin sila, sabi ko, Bok, dikit na ka dito dahil may kalaban na dito. Dumikit na sila. Yun, pagka sabi ko ng gano'n, in-engage na nung unang team. So during that time, yung mga kalaban pala is admin ko nila, free sila. Kaya yung mga iba naligo sa baba, iniwanan yung mga baril nila. Ayun,
pagka-engage, hindi namin ma-penetrate dahil marami pang kalaban dito sa kanan. Kaya ang ginawa ni Lieutenant Bawat, nag-base of fire kami, maneuver si Lieutenant Bawat, nakuha niya yung yung pinakamataas. So yun, doon na nagumpisa. Ang recover namin doon is 6 na high power firearms. Body count, sir. Ang body count doon, ang confirm is 2 yung patay, pero hindi namin ni-recover yon. Ni-recover ng ng taga-IB na nag-pursuit. At kung saan, kung hindi namin na-dismantle yung grupo na yon, malamang ang police station sa Kumbal ay kukuha nila o kaya mahaharas nila kasi detalye na yung plano nila. Yun na-recover namin, kaya nung pagka-recover namin, inipon namin yung mga documents tapos binigay namin sa Intel unit. Ilang oras yung inventory nila? Nag-umpisa kami ng alauna, alas 2. Nag-umpisa ng alas 2, natapos ng mga alas 6 ng gabi. Pero meron pa rin, may nag-hold the line pa rin dun sa area. Pero mangilan-ngilan na lang kasi in-extricate na nila yung mga wounded nila. Yun na pala yung tumakas na. Kung yung kung nakapagbigay lang ng immediate support yung FA, yung field artillery, malamang siguro na mas marami pa kaming recover. Saka lang nag-deliver yung field artillery nung mga alas 7 na siguro. Alas 7 na yun nung gabi. Na-encuentro kami ng ng alas 2. Immediately pagkakuha namin sa sa high ground, ininformahan ko na yung yung brigade, yung TCP, through cellphone na yon. Kasi may signal dun sa area, kaya immediately na-informahan na sila, and then pati dito sa regiment nun. Yun yung yun yung para at least alam na agad ng ng unit. May nasugatan ba sa tropang ito? Tatlo yung wounded ko noon. Kaya lang slight lang sa slight dito sa head, konti lang sa shrapnel, and then yung isa, yung gunner ko sa kanan na kamay, and then yung isa may tama sa hita na shrapnel lang yung tama niya. So tatlo yung parang casualty ko. Paano yung sir, yung diskarte nyo doon na bakit parang na-surprise nyo yung kalaban? Talagang na-surprise talaga yung yung kalaban doon dahil nadikitan namin yung kalaban eh. Yun nga, araw pa yun. Bago kami bumababa, sabi ko, kasi minsan yung guide namin minsan meron siyang ginagawa yung yung parang huni ng ibon na yung parang gano'n. Yun pala, yun na yung parang nila yun, parang password nila dun sa kabila para marinig ng kinotion ng isang tropa ko. Kinotion ng isang tropa, sabi niya, wag kang
maingay. Ang ginagawa namin, bali move by bounce kami, pero dahan-dahan talaga yan. Hindi kami dumadaan sa hindi kami dumadaan sa sa trail, sa kalsada. Wag kami kung makita namin alanganin yung akyatin namin yan. Akyatin namin yan. Yan. Yun nga, natumbok namin yung natumbok namin yung dating enkwentro ng 25 IB na matagal na enkwentro, pero binalikan nila yung kampo na yun. Doon sila nag-consolidate yung tatlong grupo. So yun yung napaka decisive na engagement na kung saan yun yung nag-umpisa sa 6 company yung Kantyawan na kami na sana yung mag-best sa company. Pero since nung nagkaroon ng Kantyawan, ang 4th company naman yung na-enkwentro. So mas marami yung yung accomplishment nila, mas marami yung recover nila. And then sumunod naman yung 5th company na enkwentro pa rin, pero medyo lamang lang yung 4th company ng puntos. Okay, sir. Ano yung lessons learned mo doon sa encounter mo yan? Encounter mo yan? Ang magiging lessons learned doon ay yung mga tropa na habang naglalakad sa gabi ay dapat yung sundin yung regular SOP. Kasi minsan nung kinotyon ko, yung isang tropa ay nag-ring yung yung cellphone niya. Buti hindi pa kami masyadong nakadikit dun sa dun sa bundok. Nag-ring yung niya, hindi niya alam kung paano patayin. Naka-hold kami kasi may signal doon. Dapat ang mga tropa during operation ay dapat yung mga cellphone nakapatay o kaya dapat nakapatay talaga. Kasi minsan yung naka-silent, kung automatic, may tendency pa rin na ma-activate yung ringing tone niya. So dapat nakapatay yung naka-off yung cellphone. And then ang magandang ginawa namin doon, kahit na mahirap na daanan ay dinaanan pa rin ng tropa. Dahil yung mga tropa ko noon, sabi nila hindi na mahirap ng madaanan, sir. Hanap kayo ng paraan. Ako yung nag-insist bilang isang leader. Wag mong kasi i-assess mo rin kung talagang kayang daanan yung yung madadaanan. Assess ko naman kaya pa rin, pero yung tropa medyo nag-aalanganin na. Sabi ko kasi ang gamit lang namin noon yung yung mga lanot, yung mga bagging, yun lang yung ginagamit namin pababa. Kaya sabi ko, kaya natin 'yan. Basta may kapitan tayo. Lusong. Kaya dumaan kami sa mga yung ravines, yung bangin talaga yung dinaanan namin. Kasi minsan na-observe ko na sa tropa na kumbaga wala na yung will to go, will to continue. Pero sabi ko, sige, kuha natin yan kasi mahirap nang babalik. Ang suggestion pa nila, balik dun sa pinanggalingan kasi may din, pero parehas pa rin. Sabi ko, yan na, nandiyan na tayo. So yun, naging successful yung pagbaba namin until such time na lusutan namin yung nalusutan namin yung pangin talaga na pababa. Yun na yung yun na yung
tuloy-tuloy na yung yung lakad namin. Gaano Yes, ka-importante sir yung decisiveness sa decision mo kapag nandun ka sa ground? Ang pinaka-importante talaga dyan is yung yung leadership ng isang opisyal, na kung saan ang opisyal siya yung final decision. Kuha ka ng idea sa mga tropa mo, suggestions, i-consolidate mo, and then kung ano yung pinakamaganda, yun yung yun yung susundin nyo. Kasi bilang isang opisyal, hindi mo rin masabi na perfecto ka. Kaya meron tayong mga napaka-snapping mga tropa na kung saan ay bihasa na sila sa operation. Kaya doon ka kukuha ng idea mo para at least may dagdag doon sa idea ng isang leader. Kasi minsan may mga ibang opisyal na kumbaga lahat ng bagay ay alam nila na hindi nila kinukonsider kung ano yung idea ng mga katropa niya. Ang ginagawa ko, i-consolidate ko yung idea nila. Unang-una sa team leader, section sergeant. Kusapin ko sila dyan. Buddy, ano yung idea mo? Ano yung idea mo? Yon, pag-ipunin ko yon, idugtong ko sa idea ko, kung magtugma, yun yung sundin namin. Gaano ka-importante yun sa'yo as officer na kailangan mag-repair ka, kumuha ka ng suggestion sa mga officers? Very significant sa isang opisyal yung ganung bagay para at least yung decision making. Yung decision making is hindi lang manggagaling sa isang opisyal, kundi decision making na kabuuan. Bilang isang opisyal, alam mo rin kung paano i-analyze yung sitwasyon. Ang isang opisyal ay hindi dapat padaig dun sa mga tropa na alanganin ang kanilang decision. So, nag-finalize pa rin sa decision ng isang opisyal, isang leader. Paano pala yung guide nyo, sir? Nung gano'n napansin mo, ni-report mo ba? Kasi hindi siya yung full-blooded na maka-repair mo. After na nung na kuha na namin yung yung kampo, yun na, ginawa na lang namin ng report at sinabi na lang namin dun sa intel unit at saka sa unit nila About dun sa guide nyo. Pero ang kagandahan doon, since ganun yung ganun yung outcome nung encounter, dalawa kasi yung guide namin, pero yung isa nandun sa kabilang section. Yung isang guide is nasa akin. So, nirecommend namin since maganda yung resulta ng operation at maganda rin yung recovered items, nirecommend namin na ma-enlist sa armed forces. So, in short, nung natapos na yung operation na yon, yung ka-unit niya nilakad kung paano siya ma-enlist. So, hindi ko na na-follow up kung na-enlist na ba yun o hindi, pero yung liaison niya sa unit niya, yun yung naglalakad, may pinapirma sa akin. Okay, sir. Tapos tayo sa encuentro mo. O meron ka pang ibang masakol ka ng doon? Yun na lang yung yun na lang yung ma-encuentro ko. Ang may share ko lang sa pag CEO ko sa 6 Scout Ranger Company, bilang isang
commanding officer is ginampanan ko ang aking responsibilidad. Pinakita ko sa mga tropa ko na minahal ko sila. In the sense na minahal ko sila sa kanilang trabaho, kung paano ko sila i-motivate, kung paano ko sila i-manage ng tama. Okay, sir. Paano yung style ng leadership mo? Napakasimple lang yung napakasimple lang yung style ng leadership ko. Sabi ko nga sa kanila, officers come and go. Pero ang lahat ng dumaraan sa inyo na mga officers na leader nyo ay may kanya-kanyang way of leadership. Sa akin, iba rin yung way of leadership ko since napakasimple lang. I have seen to it na yung mga tropa ko is magtrabaho ng maayos, mag-perform ng kanilang duty. At sinisigurado ko sa kanila na pagka may lakad kami, sabi ko sa kanila, okay, ito yung ito yung gagawin natin, ito yung susundin natin. Huwag tayong bara-bara kung kung mag-operate tayo. Basta sa akin, makapag-deliver tayo ng ng mission, ma-complete natin yung mission, babalik tayo dito sa kampo na kumpleto. And I'm proud na during sa time ko, walang walang namatay na tropa ko sa enkwentro. Maliban lang sa mga slight na casualty, yung wounded. Paano mo pinapaintindi sa tao mo yung kanilang responsibilidad sa trabaho? Napakasimple lang. Alam natin yung mga tropa natin ay hindi na ipaintindi ng konkreto dahil yung mga tropa natin ay nakakaintindi na yan at saka bihasa na sila sa lahat ng lahat ng bagay. Ang responsibilidad lang ng isang leader ay yung magpa-follow up sa kanila para at least may pagpatuloy pa rin yung kanilang gawain o kaya kanilang trabaho. Okay, sir. Paano ka nagde-develop ng mga tao na may potential? Nade-develop yung